Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli, pag-usapan natin ito. Marcoleta, umamin po kanina, November 7, sa programa nila sa Net25. No, kasi na tinatanong siya pero mo, gumastos siya ng 112 million pesos nung kampanya. Pero yung kanyang net worth, 52 million lang. Abay, paano nangyari yun? Sabi ng mga tao. Natanong. Ngayon, marami hong nagulat. No? At ito rin yung pruweba na totoo nga pala na kung bakit pinagtatawanan siya ng mga associate justices ng Korte Suprema, yung mga former associate justices na hindi siya legal, may tuturing na legal luminary. Ibig sabihin, yung kanyang opinion, kasi ang legal luminary po, eto, mag-deny na lang o mag-confirm yung mga abogado rito. Ang mga legal luminary po na tinatawag, ito yung merong mga parang influencer sa aming mga vloggers. Yung influencer na yung kanyang pananaw ay nakakaapekto sa thoughts, sa kaisipan, sa desisyon ng mga tao. Yun po yung ganun sila. Halimbawa, katulad ni Estelito Mendoza nung nabubuhay pa. Nakalimutan ko yung tawag sa kanya in Latin. Siya yung na friends of the court. Ganon. Na kapag ka mayroong mahirap na question of law under consideration ng Korte Suprema, kumbaga siya yung final say, siya yung pinagtatanungan, ano yung opinion mo para dito. And yung opinion niya that really matters. Ito yung kinikilala at paglabas ng desisyon ng Korte Suprema, makikita niyo yung kanyang argumento. So ganon. Kay Marcoleta daw, di daw po ganon. May kita nyo rito mamaya, totoo pala yun, pinalabo niya. Hindi niya pinalinaw ang usaping legal. Eto. Oops. Ayan sa bilyonaryo. Mainit ang dugo niya dyan sa bilyonaryo How did Marcoleta spend 112 million with a 52 million net worth? Okay, eto muna. Pakinggan natin siya. Huy, mag-play ka. Saan na yun? Ito to. Bigat. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo. Marami pala siyang kaibigan Okay. Anong ginawa ng mga kaibigan niya? Mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Wow. Heavy. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Yung nag-donate, yung campaign donor, campaign fund donor, pwede ba yun sundin, pagbigyan yung kanilang hiling na wag mo nang i-disclose kung sino kami? Wag mo nang ilalagay sa sose ang pangalan namin. Pwede ba yun? And take note, ang sose ay ito yung isinusumiti nila within 30 days after election pagkatapos ng election. Kaya obligado lahat, natalo, mananalo. Katunayan, walang nanalo na pwedeng manumpa hanggat hindi nagsusumite. Failure to submit, pwedeng ma-disqualify. Pwedeng maging dahilan din ng kanilang perpetual disqualification. Yan yan ang argumento niya. Pakiusap nila. Huwag na silang i-disclose. Opo, bawal po yun. Pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-disclose? Kaya tingnan mo, mapansin nyo rin dito mamaya, maaasar din siya rito kay Nelson sa kausap niya dyan sa yung isang anchor ng Net25. Kasi tama yung mga tanong na parang nagtataka rin sa mga tirada ni Marcoleta. And you will see sa eyes gesture ni Marcoleta na parang ano ba? Di ko mag-gets. Ganon. Pakinggan mo muna ako. Nililay down ko yung predicate okay. Di ba? Excited ka talaga Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka perjury. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution,
mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Right. Mapipilitan ako doon sa punto na yon. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka eh. Tama. Ilalagay yun. Kaya nga, di ba, in fairness, dito kay Senator Chis Escudero, di ba, nilagay niya kung yung kaibigan niya, si Lubiano, ay yung nilagay niya sa listahan na ito nag-donate sa kanyang 30 million pesos. And it so happened nung ma-review na, shit, contractor ka pala. Government contractor ka. Di ba? Kaya nga na-booking. Kay PBBM, nilagay niya kung sino yung mga campaign donor niya. Si Kumar, yung isinangkot nito ni Morales, 'di ba? Nakilala namin sa BPO BPO world, yung si Kumar. Ka-business transaction ng kapatid ni Chis Escudero, kung nagkakamali. May nakita kong ganun sa FB. Report ng Rappler. One time papakita ko sa inyo. Report ng Rappler 'yon. Anong connection nila? Rajesh Kumar, hindi nagkakamali. O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tama? Oo. Okay, so pag nilagay niya yung pangalan ng mga tao, which is mandated by the law, diba? Obligado siya. Sa kanya, hindi mas matimbang sa kanya yung kagustuhan ng mga kaibigan niya kaysa sa batas. Kala ko ba Duralex said Lex? The law may be harsh, but it is still the law. Diba? Kala ko ba galit ka sa bending the law? Anong ginawa ho ni Marcoleta? He did. It's up to you, mga kapatid. Tell me, did he bended the law? Or did he actually violated the law? Kasi ho, magkaiba yun. Bending the law is actually not breaking the law. So, yung hindi pagsunod ni Marcoleta doon sa SOSE na pag-declare ng mga nag-donate sa kanya. Dahil yung kaibigan niya, pinoprotektahan niya ang detalye, ang info nila. Sundin niya yung sinasabi ng batas. Biri mo sinumpaang salaysay pa yon. Sworn statement yun, kumbaga. Yung SOSE. Diba? Okay. Paano yung kako? Contribution to Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya. Utang na loob, okay? Ituring mo na lang na utang na loob. Ang gulo niyo Kahit ano pang itawag niya, maliwanag na maliwanag, it's a campaign donation. Diba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity. Bakit hindi mo pwedeng isiwalat dahil na-request nila? Well, in the first place, hindi mo dapat tinanggap. Dapat iginiit niya yung batas. Kung ito'y tungkol lamang sa ibang bagay, baka pwedeng hindi ko mabanggit ang pangalan nyo. Pero dahil required ng batas na kinakailangan ay i-detalye ko kayo, hindi ko pwedeng tanggapin yan. Diba? Dapat ganun Kaso, mas matimbang ang pera pala, tinanggap niya, mas matimbang ang utang na loob. Ito yung kultura ng mga DDS na minimanifest ni Marcoleta na palakasan system. Diba? Pagkakatropa mo, may nagawa sa'yo, kailangan mo silang panigan kumpara sa batas. Lang hiya. Kaya sinabi ko, zero in contribution. Ziniro yung contribution. Diba? Kaso, nakasubmit, 112 million ginastos daw niya. Diba? Tapos, meron siyang 50 million net worth. Doon siya tuloy nabutasan Parang si lang din si Chis Escudero. Diba? Bilyonaryong tao. Ilan yung mga properties. Biglang naging pinakamahirap na senador. Mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun.
Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan Isasampal ko mamaya, meron. ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Aha. Meron bang batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan Yun. Okay, datag natin ng batas. mo ako ng batas. At saka hindi mo naman kailangan silang pilitin eh. Mali yung premise niya rito eh. Meron bang batas, Nelson? Oh. Yun, nagawing zero yun. Mm-mm. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Aha. Meron bang batas, Nelson? Meron ba daw batas? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Pipilitin ko silang i-disclose. This is another misleading. Unang-una, hindi naman yun ang pinag-uusapan dun eh. Kasi yung mga taong yun, hindi sila obligated. Di ba? Na i-disclose sila ang pangalan nila. Take note, hindi gagawa, hindi susulat ng SOSE ang mga taong yun. Magpo-provide lang sila ng kanilang TIN number or TIN ID for transparency. Naka-attach doon sa SOSE. Yun lang yun. Pero hindi sila gagawa at magdi-disclose ng sarili nila. Hindi rin naman siya obligado na i-post niya yun eh. Ilihim niya, submit niya sa COMELEC. Diba? At kung wala namang anomalya, hindi naman yan i-disclose ng COMELEC eh. Hindi naman yan for public interest. Lalo na kinikilala ng mga taga-Cortes, ng mga taga-COMELEC din ang privacy ng mga tao. Diba? Yung mga private person. So, kung yung mga donor niya doon, hindi naman ito mga government contractor, walang problema. Diba? Kay Chis Escudero, kaya lang manabulgar yun for the interest of the public. Kasi nga, siya ay halal ng bayan, gobernador siya ng Sorsogon nung araw, ng 2022, nang tumanggap siya noon para sa kanyang kampanya. Kaiba naman kay PBBM. PBBM lost in 2016. Diba? Privado siya, private citizen siya nung tinanggap niya yon. So, kahit na government contractor, nagbigay sa kanya, hindi naman yun para sa makakuha siya ng proyekto eh. Dinisclose pa rin naman niya. 'Di ba? Ito, siniro talaga. Hindi ho kaya si Xi Jinping yung Bebang, hindi kaya si Xi Jinping yung isa sa mga donor. Nakakaya ka, Marcoleta, napakadaming abogado na nakikinig sa sinasabi niya, ginagawa niyang tanga ang sarili niya. Absolutely correct. Bigyan mo ako ng batas. Ayan, nilatag ko yung batas. Okay? So, alisin muna natin to. Pag-usapan natin yung batas na yan. Teka. Bigyan daw siya ng batas eh. Okay, so here we go. Wala ako ron. Ito. Okay, so meron po tayo Republic Act number 7166. Ang sabi rito ay an act providing for synchronized national and local elections and for electoral reforms, authorizing appropriations therefore and for other purposes. Particularly po, Section 13 ang sinasabi doon. Every candidate and, dalawa sila, treasurer of the political party shall within 30 days after the day of the election, pagkatapos ng election, within 30 days, ay dapat mag-submit ng duplicate copies sa COMELEC ng full, true, totoo, and itemized statement of all contributions and expenditures in connection with the election. Okay. So sabi po rito, true. Pag may binawas ka, tumanggap ka ng donasyon, hindi mo nilagay, Maring Jen, inaanak ko po yung nanay niya sa binyag.
Malamang si Diskaya ang isang donor no? Oh, hindi niya nilagay. Hindi po true yung sinubmit niya. Sworn statement yan. Sinumpaan niya yan. Ang sose, patay ka ngayon. Perjury. Diba? Perjury yung kanyang ginawa. Oh. Tama si Daldit Pasamonte. Tapa. Ano daw po yung nilalaman ng dokumento ng SOSE? Amount ng contribution, pangalan, address, pati address, at saka TIN number ng nagbigay o ng kumpanya na nagbigay. Juridical, ang natural person tao. Ang juridical, yung mga kumpanya na nabuo ng Articles of Incorporation, yung mga korporasyon, ganyan. Number 2, the amount of every expenditure, the name of the person to whom payment was made. Halimbawa, bumili ka ng sangkaterbang tarpaulin, kanino mo binili yan, i-disclose mo doon kanino ka bumili. Nalagay mo yung detalye. Purpose of the expenditure and vote buying. Lalagay mo ron. Sino yung mga binilan mo ng boto? Such other particulars which the Commission on Elections may require. No person elected of any to any public office shall enter upon the duties of his office until he has filed the statement of contributions and expenditure herein required. Kailangan mag-submit ng SOSE within 30 days para siya makapag-take ng oath. Na-proclaim na, pero kailangan niya pang mag-submit nito para makapag-take ng oath, which is very, very vital. Eto pa. Sabi rito ano ba ang mangyayari daw po? Kapag failure, hindi mo sinunod. Failure to file this statement results in penalties. Penalties po ang sinabi penalties. Including fines, multa, disqualification, may multa ka na, DQ ka pa, or inability to assume office, yung hindi ka makakaupo, hindi ka makakapag-take ng oath dahil hindi ka nag-comply. Now, Section 14, sabi pa rito, any person who fails to file or falsifies, hindi po ito falsification lang ang ginawa niya Diba? Nagsinungaling talaga siya. Or falsifies this report may be held criminally liable. Next is, candidates who don't submit the SOSE cannot take their oath of office until they comply. Okay, and then yung mga rules ng COMELEC. It shall be unlawful for any candidate or treasurer, blah, blah, blah. Sabi, any violations of this section shall constitute an election offense and shall be punishable under the 262 of Omnibus Election Code. Ito yun. Then the failure of the candidate elected to any public office to file the statement required herein shall be a ground for the permanent disqualification to hold public office. Alin po yung mas mabigat, mga kapatid? Ito po bang, tanong ko sa inyo alin po ba ang pinakamabigat? Yung nag-submit ka ng SOSE na hindi naman pala accurate ang laman kumpara sa totoong nangyari. Tumanggap ka ng donation, hindi mo nilagay kasi ayaw mong mabuko yung sabi mo, ayaw mong i-reveal dahil request nila yung kanilang identity. So kaya hindi mo nilagay. Yung hindi ka nag-submit. Alin po ang mas malala doon? Hindi ka nag-submit ng SOSE, nakalimutan mo, tamad ka, di ba? Nawala mo yung mga resibo, kaya hindi ka makapag-submit. O yung nag-submit ka nga, ang lakas ng loob mo, pero may perjury ka doon. Palagay ko mas malala po. Kasi yung hindi nag-submit pwedeng honest 'Di ba? Kaya hindi nakapag-submit kasi because of laziness,
Hinawala niya yung mga dokumentong kailangang i-attach. 'Di ba? Pero furtherly, kaya niyang patunayan, 'di ba, na may nag-donate po sa akin si ganito. May binili kami, yun ang hindi ko na may ano sa inyo dahil nawala ko yung mga resibo na may expenditure. 'Di ba? Hindi niya. Tama ho kayo para sa akin, ha. Mas mabigat po yung ano, yung una. Kasi nagawa mong mag-submit ng ano ng naglalaman, 'di ba? Ng fraudulent SOSE. Oh. Mas malala yun, mas mabigat ang parusa doon. Kasi yung hindi nakapag-submit, pwedeng mag-submit sabi nga anytime Oh. 'Di ba? Pero yung nag-submit, that's correct. Meron na siyang intention to mislead. Thank you. Marcoleta. Hindi pwedeng dadaanin sa ingay, hindi pwedeng dadaanin sa pagtatahol, 'di ba? Kailangan panagutin ito. Ang bawal ay bawal. Sabi nga Duralex said Lex, the law may be harsh, but it is still the law. Oh. 'Di ba? Galit ka sa Bendalo na nagbigay ng konsiderasyon, pero ang ginawa mo, you broke the law willfully. Number one, you're a lawyer. Very much aware ka sa consequences. Hindi ito pwedeng sabihin, it is an honest mistake. It cannot be. Kasi base ron sa video ito. Ayaw mong sumagot. Yung pagpapail ng SOSE, Sen. Kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala. Pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ang identity. Yun ang pinanindigan ko. So mas batas pala kay Marcoleta yung kagustuhan ng mga donor. 'Di ba? Pinapanatili nga nila na huwag mabunyag yung kanilang identity. At yun ang pinanindigan ko. So yun palang kagustuhan ng mga donor ngayon, batas na ho pala ngayon yun, ano? Sabi ni attorney, magiging illegal pa din yan kasi meron tayong donors tax. Boom. Na tinatawag. The donor or giver is generally responsible for filing the tax return and paying the tax. So ibig sabihin, mahuhuli pa rin doon. 'Di ba? Mahuhuli pa rin 'yon. Nako. Kapag tinago nila, then it's illegal. Ay, wala kang kawala, Marcoleta. So sabihin natin, hindi gawin ng mga donors yan. Hindi nila ginawa na mag-submit doon. 'Di ba? Pero ang pinaka mapupukpok dito, etong si Marcoleta. Kaya nga sabi ko sa inyo, tama pala, justified po na ngayon na hindi talaga siya maikonsidera na legal luminary. Kasi po, pampagulo, kumbaga parang pampalabo, parang kanal. Ang doktrina nito, ang legal doctrine sa isip nito ni Marcoleta. So kapag ka naglagay ako doon ng amount, mabubulgar ang identity. Ang tinatanong ko sa iyo, meron bang batas na nagsasabi na sa pilitang i-identify mo siya? Ayan o. Meron? Para sabihin mo kung sino yung... Hindi nga, meron batas. Hindi ko alam, hindi ko alam siya. Kung meron o wala. Oh, yan, hindi maghanap sila. Hindi pwede, hindi ko gastahin yun. Kaya ganun kalaki yung ginastos ko. Hindi rin naman kinakailangan ginagastusin mo yun kung hindi mo nagastos, 'di ba? After election, ibabalik 'yon. 'Di ba, Attorney Maripas? Kapag hindi naubos yung pera na campaign donation, kailangang ibalik yung sobra. Pagkakaalam ko lang gano'n, kailangang ibalik 'yon. Kasi naalala ko ng si Duterte, sabi niya rin, mga pagbarbatay doon sa mga adik, may tayo dyan, may budget tayo. Kunin ko doon sa natira, may natira pa naman akong pira. Galing doon sa kampanya ko, hindi ko naubos. Nako. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala, dahil kasi kagustuhan nila na manalo ako. Hindi ba baka sabihin naman ng Comelec, parang mali yung ipinal yung SOSE kasi dapat pala inilagay niyo yan sa contribution. Anong nakalagay sa Comelec? Sinasabi ba? Doon sa pagsasubmit ng SOSE? Nakalagay nga doon, pag naglagay ako ng contribution, pipirma ako ng accept. Kasama na ng tingin niya sa kasama niya
Acceptance of deed of contribution. Deed of acceptance of contribution. Kapag ka gumawa ko noon, lahat kayo, mabubulgar kayong lahat. Gagawin ko ba yun sa mga kaibigan ko? Yun, di ba? Palakasan. Unang-una, illegal ba ginawa ng mga kaibigan mo? May ginawa ba silang illegal at hindi sila dapat na mabulgar? At bakit kinakatakutan na mabulgar ang pangalan nila? Kailangan bang ibulgar in public ang mga pangalan? Hindi naman kailangan mo lamang isubmit, isoli. Kailangan mo lang isulat yung details, lahat nun, bilang compliant, di ba? Tapos, submit mo. Protected naman ang Data Privacy Act yan eh. Hindi naman porke taga-Comelec, pwede na nilang, malaya na silang i-disclose in public yung mga detalye ng mga tao. So ano ang tinatago? May tinatago ba si Marcoleta? Meron. Sakit na nga eh. May utang na Kasi, ang iniisip ko rito, baka merong foreign donation. Alam nyo, ilan dito may low background dito sa live natin ngayon. Ito, alam ko to si Angelita, meron to. Bawod kay Attorney Maripas. 'Di ba? Tama 'yung sinasabi ko. Walang iya ka, Marcoleta. Paano kapag may foreign donation? Paano ngayon 'yun? 'Di ba? Loob na nga ako sa kanila eh. Ilalaglag ko pa sila. May utang na loob ng araw pala sila. Sa kanila, ilalaglag pa niya. Alam mo, tonong ganito, mukhang may illegal po talagang nangyari eh. Pero wala akong ninakaw na pera. Ginasta ko yung binigay nila sa akin. Yung paliwanag. Walang akusasyon, 'di ba? Ako hindi ko nga iniisip babanggitin niya na yung nakaw. Wala naman sinasabing ganoon eh. 'Di ba? Ang sinasabi ng mga tao ay nasaan, sino yung mga ang sinasabi ng mga tao, paanong nangyari gumastos ka ng 112? Yung net worth mo, sinubmit mo 52 million lang. Para kang si Chis Escudero, bilyonaryong tao, regalong sing-sing kay Heart, 50 milyones. Diba? Pero pagdating dito sa kanyang salin, mukhang naghirap. 18 million na lang ang pera. Ang kanyang net worth. Kung hindi nila maintindihan yun, bakit ang dami niyang ginasta samantalang ang kanyang network ito lang? Yun po yung paliwanag, napakasimple. Tama? Kaya pa bakit kinakailangan sa iba't ibang mga reasons. Halimbawa, yung asawa niya, masyadong matipid halimbawa. Sabi ni Attorney, legally insignificant. Meron bang Latin word yung insignificant? Diba? Legally insignificant si Marcoleta, hindi legal luminary. Pampalabo eh. 'Di ba? Pampagulo. Maski taga-Korte Suprema, palagay ko hindi talaga aayunan tong argumento niya. Na pinoprotektahan niya. Sinusunod niya, pinapangibabaw niya sa batas yung will ng mga donor. At meron pa daw batas na nag-o-oblige sa mga yon na i-disclose yung sarili nila. Ay, nako po. Tingnan niyo yung example niya rito. Ikaw, ang gagamitin ko. Nelson, ba't di mo man lang sinabi sa akin, nag-contribute ka pala ron. Gusto mo mag-away pa sila? May mga ganong may mga ganong katwiran eh. Ganito raw, merong mag-asawa. Merong mag-asawa na yung, let's say, sabi natin yung babae, natuklasan niya na, nag-donate pala tong asawa ko honey, hindi ba sinasabi sa akin, nagbigay ka pala ng 50 milyones donasyon kay ganito. Pwede pa raw pag mula ng awa yon. Nako, hindi ko alam kung saan ang galing. Natural kapag milyones, kailangan pag-usapan ng mag-asawa yan. Na honey, mag-donate tayo ng fortune sa kampanya niya. Di ba? Diyos ko naman, Marcoleta. Kaya iginalang ko lahat ang kapasyahan na yon. Yung kanilang kagustuhan, na itago na lang ang kanilang identity. Kaya tinatanong ko, ano nilabag kong batas doon? Ano daw ang nilabag niyang batas? Well, simple lang, maliwanag. 'Di ba? Yung yung Section 262 ng Omnibus Election Code. Tawag dito, nag-submit ka nga. Ang problema naman,
Hindi naman katapatan ang nilalaman sapagkat willfully naglihim ka. Madaling salita, may perjury doon. Sinumpa ang salaysayan eh. Oh. 'Di ba? Yung Republic Act number 7166 or yung section 13 and 14. Nako, Marcoleta. Kaya ho dapat dito i-disbar talaga to. Si Bakin, 'di ba? Diyan sa Senado. Kapag hindi nasibak sa Senado to, nako, walang kwenta talaga ang mga senador natin. Magkakampi-kampihan yang mga yan. Bakit? Baka ho malamang gawain din nila. 'Di ba? Kapag ganyan ho, nako, maraming magmamadali talaga na magmamadali na patalsikin si PBBM. Kasi iniisip nila kagagawa ni PBBM. Pero ang totoo, inaasahan nilang magkagulo ang Pilipinas. Pag nagkagulo, madadivert ang attention. Hindi na mapofocus na. Mawawala sa attention ng mga Pilipino na tignan natin tong ginawa ninyo sa inyong sose. Naging honest ba kayo? Mawawala yung focus doon. Mapupunta ron sa bagong nangyayaring kaguluhan o pagpapalit ng gobyerno o ng presidente. Ganun ang mangyayari. Right, ligtas na sila, di ba? Ikulong na yan, isang kurakot. Ay, my goodness. Hindi ko akalain na manggagaling pa kay Marcoleta talaga yan. I was expecting